May mga nagtatanong sa akin. I want I want the answer to come straight from you. No? Were you formally endorsed by Leni Robredo? Hindi po. Pero binoto naman siguro ako. Hindi po. Wala pong formal endorsement. Pero nainawaan ko po. Kasi may mga nakikita ako doon sa sa social media na dinidikit kayo kay Bam Kiko, Heidi. Pero sa pagkakaalam ko, these are volunteers or people who thought na you're part of the Pink Movement. Pero hindi pala ito formal, no? Yung mga tao yung naglalagay ng gano'ng aggravation, pero you're not formally part of that. Yun yung masakit. Yung kailangan ko ipaliwanag sa aking mga followers. I have to lie before them. I have to tell them, wag na, okay na yan. Okay na, i-endorse na ako, di ba? And then in the end, ako yung na-accuse. I'm putting her on the hot spot. Ngayong gabi, gusto kong sabihin, never. Wala akong inutusan, wala akong binilinan, wala akong sinabihan na ako ay, na may singilin or mayroong i-put on the spot. No, walang ganun. At habang buhay kong uunawain yan. Kasi nga, ang dami na rin naman nilang nasakripisyo, ang dami na rin nilang na siguro ang masakit lang sa akin, ito yun. At ito yung totoo, no? You can bash me, you can judge me, pero isa lang yung utang ko sa inyo kung ano yung totoo. Masakit sa akin, naghirap ako, pati na yung mga kabataan na mag-introduce ng bagong politika. Yung labanan yung dinastiya, yung labanan yung tapos may lalabas na endorsement. Parang bagsak na bagsak ako. Kasi parang sa akin, eto kaming nagtutulak, eto kaming nagbubuo ng pangarap na kaya nating labanan ang dinastiya. Tapos may lalabas na itinaas ang kamay. Maraming nangatwiran, maraming nagsabi, maghintay ka, dadating ang iyong panahon. This is not the issue. Hindi po ako nangangarap na mapunta dyan. Ang akin lang po, siguro yung bilang personal, bilang isang tao, sumabay ako, tumakbo ako sa takbo ninyo. Tumulong ako sa kampanya. Hindi ako ng babaoy, wala akong karapatang gawin yan. At higit sa lahat, ordinaryo akong mamamayan. Subalit, the young generation, they are watching. At doon ako ingat na ingat. Paano ko ihaharap sa mga kabataan? Yung sinasabi kong huwag tayong boboto ng galing sa dinastiya. Tapos, dahil sa estratehiya, ay hindi ko kayang maipaliwanag. Pero, yun yung totoo. So, kailangan sabihin ko. Pero nevertheless, masaya ako sa resulta. Nagpapasalamat ako. Apo. Heidi, not to put you on the spot, pero para lang maging clear din yung konteksto ng pinag-uusapan natin. Baka ma-misconstrue, no? Gusto ko lang liwanagan. You're referring to Leni Robredo's endorsement of Ben-Hur and Pacman? Tama? Opo, tsaka yung pagtaas ng kamay, oo. Kasama rin ba rito yung kay Marcoleta? Masakit yan. Masakit yan. Oo, okay. Masakit. Oo. Pero sana wala nang Ang lagi ko namang hinihiling, bigyan niyo ako ng pagkakataong maging totoo sa sarili ko. Pakinggan niyo rin ako. At ang lagi ko lang sasabihin sa inyo, hindi ako nagsinungaling. Hindi ako fake na tao. You can call me a lot of names, but I am always sincere. Okay. Dito naman sa mga kakamping na, baka ma-misconstrue niyo yung conversation namin. Don't ascribe any ill motive dito sa conversation ito. Ako naman dito sa Facts First, I call it as I see it. And nung ko pa naman binabanggit yan during the early part of the campaign, sabi ko, 12 naman ang iboboto sa pagkasenado. And clearly, naka-align yung mga batayang prinsipyo na isinusulong ninyo, yung advokasya, doon sa pinaninindigan ng mga kakamping. Diba? Nila Bam, nila Kiko, nila Leni Robredo. So I was thinking, it's just logical for you to be included in the endorsement. And apparently, it never formally came. At yung perceived endorsement, inisip na lang pala yun ng mga supporters. Yun lang inisip ko, no? It was very weird to me. Then, and even now. Yun lang, I just had to say it. Siguro ito lang yun, ito lang yun.
Siyempre tinatanong, bakit ako ngayon tumakbo? Sana naghintay ako. Yun, sana naghintay ako. Ang tanong ko po, ang sagot ko ay, may sumagot ba sa akin sa aking pagtatanong? And you know that. I kept on asking. I texted, I sent a message, I called. None of those were returned. And I'm saying this with peace in my heart. Wala akong panggap. Ano yung tanong nyo ulit? Sorry, I missed that. You were? Sabihan po ako na sana daw naghintay ako sa 2028. Bakit ako nakipagsabayan? Pero sabi ko, nagpaalam ako, nagtanong ako walang sumagot. I texted, I called, I didn't get any reply. Baka they were not taking you seriously. Siguro ito yung naramdaman ko, and I think this is where parang noon nagtatanong ako bakit kami natalo? Noong 2022, bakit tayo natalo? Kasi hindi natin talaga nagawang ibaba ang ating sarili sa ordinaryong tao. At ito yung tanong ko ngayon. Kung hindi pala ako kayang maisali sa isang pagtakbo, na sa tingin ko naman ay parehas ang aming nilalabanan at parehas ang aming itinatayo, masasabi ko bang kaya nating yakapin ang lahat ng nasa laylayan? Yun yung tanong ko Dahil parang ang feeling ko ngayon, breed ba yan? Nasa breed ba yon na hindi ka pwedeng tumakbo pag hindi ka kasama sa breed? At wala akong pagpapanggap, di ba? Pero ito yung sinasabi ko. Nagsasabi ako ngayon tapos ng eleksyon para walang maapektuhan. At ibinoto ko sila. Alam niyo po kung bakit? Kasi ayaw kong maging dahilan ng pagkatao. But talo nila. But I owe it to those who believe in me, to those who campaigned hard for me to tell the truth. And ayoko na pagdating ng 2028 saka tayo magsasabing ganito ang nangyari. At hindi rin ako nagpapakabida, huwag kayong mag-alala. Wala akong planong tumakbo sa 2028. Pero hindi ko yan tinutuldukan. Again, sasabihin ko, hindi talaga ako politiko at munti-unti kong nare-realize na hindi para sa akin to. Dahil iniiyakan ko at dinadamdam ko ang lahat ng betrayal. Masakit sa akin ang maiwan. Mas masakit ang maiwan ng dati mong kasamahan. Pero, tinitingnan ko ang kalooban ng lahat ng sumama sa akin. Sa kanila ako may utang. Kung sabihin nilang tumayo ka at andito kami, muli magdadasal ako. At ako'y mag-discern kung ito ba ay para sa akin o hanggang dito lamang, subalit tutulong ako sa paghahanap ng tamang kandidato.